simulan na natin ang ika-53 istorya. At pumunta naman tayo sa gitna ng karagatan, kung saan makikita natin ang dalawang magkatabing barko na nakadaong sa tubig. At sa barkong ito, makikita natin si Eren na masayang nagpapalabas ng pag-atake gamit ng kanyang espada, na agad namang hinarang ni Isla gamit din ang kanyang dalawang sandata. Kung saan pagkatapos ay agad din si Isla na nagpakawala ng counter papunta kay Eren, subalit agad naman itong naiwasan ni Eren. Kaya siya din ay agad na nagpalabas din ng kanyang pag-atake, ngunit ito ay nagawa lang din na mailaga ni Isla. At makikita natin ang patuloy na pag-eensayo ng dalawa habang sila ay pinagmamasdan ni Admiral Moraine at kanyang tauhan na si Isaac. At dahil sa ipinapakitang talento ni Isla, nasambit ng Admiral na ang Knight ng Valvas ay nagtataglay ng nakakatakot na lakas, na agad namang sinang-ayunan ni Isaac. Subalit nasambit ni Isaac na nagagawa din ni Gobernador Pendragon na mapantayan ang lakas nito na labis din na nakakamangha. At pumunta naman tayo sa gilid ng barko, kung saan makikita natin si Argus na nagtuturo kay Karta at pati na sa ibang mga orc ng Anacona. Habang makikita naman natin si Leon na walang kahirap-hirap na natalo ang Navy sa kanilang pag-eensayo. At dahil sa nakikitang lakas ni Admiral Moraine sa hukbo ng mga Pendragon, naisip nito na ang pagdagdag ng mga ito sa kanilang puwersa para harapin ang mga pirata ay paniguradong magbibigay sa kanila ng lakas na hindi maaaring balewalain. At pagkalipas ng ilang minuto, habang may nag-eensayo ng mga Griffin Rider sa himpapawid, makikita natin si Eren at Isla na nagpapasilong sa pakpak ng alagang Griffin ni Isla. Kung saan habang si Eren ay nakasandal sa Griffin, napaisip siya na 3 buwan na ang nakakalipas simula noon nang siya ay bumalik sa lungsod ng Leos. At dagdag pa dito naisip din ni Eren ang pagsupil nito sa mga pirata, at ang pagpapasarado ng kanilang mga ilegal na mga negosyo. At ang lahat ng mga problemang ito ay kanyang pinagdaanan para mawalan ang mga pirata ng kanilang pinagkukuhanan ng mga pondo. Kaya natanong nito sa kanyang isipan kung bakit hindi pa din ipinapakita ni Teleo ang kanyang sarili. Kaya habang sila ay patuloy na nagpapahinga ni Isla sa tabi ng Griffin, agad nitong tinawag si Killian. Na agad naman niyang ipinagtaka habang siya ay nag-eensayo kasabay ni Leon. At natanong ni Eren kung wala pa din ba silang may natatanggap na balita galing sa tatlo. At pumunta naman tayo pabalik sa isang maliit na isla sa gitna ng karagatan, kung saan makikita natin ang napakaraming pirata na mga tao at mga Retuan orcs na nakapila sa ibaba ng isang kuweba. At dahil sa kanyang nakikita na pagtitipon ng mga pirata, nasambit ng lalaki na ito ay labis na nakakamangha. Ito ay dahil andito rin ang 3 mga pangunahing grupo ng mga pirata, ang una ay ang Red Skull. At ang ikalawa naman ay ang grupong Zagielka, na pinamumunuan din ng isang Retuan orc. At ang ikatlo naman ay ang mga pirata na tinatawag na Winter Storm na binubuo ng mga tao. At dahil sa kanilang nakikita, nasambit ng lalaki na pati na ang lahat ng mga pirata sa lupa ay nagtipon-tipon. At nasambit ng isang espiya galing sa hukbo ng mga Pendragon na si Skyla, kung hindi ba nito napapansin na sila ay hindi naiiba sa mga ito. Subalit agad lang siyang sinabihan ni Gus na ayaw niya itong marinig galing sa kanya. At dahil dito, nasambit ni Jody na tama na ang kanilang pag-aaway dahil sila ay nakapasok dito bilang mga espiya kaya mag-focus sila sa kanilang misyon. Nang bigla na lang mayroong naglakad palabas sa kuweba sa kanilang itaas. Kung saan agad nitong inagaw ang atensyon ng lahat ng mga pirata sa pamamagitan ng pasigaw nitong pagtanong kung nagtipon na ba ang lahat dito. At ang lalaking ito ay si Teleo Arangis na kasama ng kanyang mga tauhang Retuan orcs na mayroong hawak na mga napupunong mga sako. Kung saan nasambit nito sa lahat ng mga pirata na simula ngayong araw, siya ay ang kanilang magiging panibagong kapitan. Subalit ito ay hindi bilang Dark King, kundi bilang ang Pirate King na si Teleo. Kaya nasambit nito sa lahat na sila ay kanyang ikinagagalak na makita. At dahil sa biglang pagpapakita at ipinapalabas nitong aura, labis itong ikinagulat at ikinabahala ni Gus at ni Skyla. Kung saan habang sila ay nakatingala kay Teleo na nagpapalabas ng kanyang namumulang aura sa itaas ng bangin, napaisip sila na ito pala ang anak ng si Dragon King. At habang hawak-hawak ni Teleo ang napupunong sako sa kanyang kamay, nasambit nito na para ipagdiwang ang kanilang pagkakaisa, siya ay mayroong hinandang regalo para sa kanilang lahat. Nang bigla na lang nitong itinapon ang kanilang mga hawak-hawak na sako, kung saan umulan ng mga gintong barya sa mga pirata na nasa ibaba. At dahil agad na napansin ng mga pirata na ito ay mga ginto,
agad nila itong pinag-agawan sa lupa. Habang si Jody naman ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita, kaya nasambit na lang nito sa kanyang isipan na hindi ito maaari. At habang patuloy itong pinupulot ng mga pirata, nasambit din ito sa kanyang isipan na kung si Teleo ay mayroong ganito kadaming ginto, kahit na maipasara ang kanilang mga ilegal na negosyo ay hindi makakaapekto sa kanila. Kaya napatanong siya sa kanyang isipan kung ito ba ay nanggaling sa pamilya ng mga Arangis. Nang bigla na lang siyang nagulat sa kanyang napansin. Ito ay dahil nang siya ay makalingon, nakita niya si Gus na pumupulot ng ginto habang si Skyla naman ay nagtatanong kung pwede ba silang makakuha dito. At dahil sa pagbibigay ni Teleo ng mga ginto sa mga pirata, labis nila itong ikinasaya kung saan sila ay masayang nagbunyi dahil sa bago nilang kapitan. Kaya habang iginagalaw ni Teleo ang kanyang kamay, nasambit nito na ito ay wala, dahil ang pagbibigay sa kanyang mga tauhan ay kanyang tungkuling bilang kapitan. At habang siya ay patuloy na nakaharap sa mga pirata, nasambit nito sa kanila na sila ay napunta sa ganitong kalagayan dahil sa bagong gobernador ng Leyos. Kung saan kaagad na nag-iba ang ekspresyon ng mga ito. Nang bigla na lang ni Teleo na ipinalabas ang kanyang espada sa kanyang baywang, at nang ito ay kanyang makuha ay agad niya itong iniangat sa itaas kung saan ito ay agad na nagpalabas ng malaking apoy. At habang patuloy niyang inaangat ang kanyang espada, nasambit nito na bilang kapitan ng mga pirata at bilang kanilang hari, hihiwain niya ang sutil na puting uod sa maraming piraso. At dahil dito, ito ay labis na ikinasaya ng mga pirata, habang ito naman ay ikinabahala ni Jody at Gus at pati na rin ni Skyla. Habang napapatingin na lang ang leader ng Red Skull na si Grisman. At ito naman ay ikinagulat ng leader ng isang grupo ng mga pirata na Zagielka. Nang bigla na lang mayroong nagtaas ng kanyang kamay. At natanong nito sa kanilang bagong kapitan kung pwede ba siyang makapagsalita. Na agad din namang pinasangayunan ni Teleo. At ang lalaking ito ay ang kapitan ng isa sa tatlong pangunahing pirata, ang kapitan ng grupong Winterstorm na si John Mayers. Kung saan nasambit nito kay Teleo na naiintindihan niya na siya ay malakas, subalit ang kanilang problema ay ang hukbo ng Griffin Rider na pinamumunuan ng isang knight ng Valvas. Ito ay dahil ang pakikipaglaban sa kanila sa itaas ng tubig ay malaking problema para sa kanila. Kaya natanong nito si Teleo kung paano nila ito haharapin. Nang bigla na lang napatawa si Teleo dahil sa kanyang mga sinabi, na labis namang ipinagtaka ni John Mayers. Nang bigla na lang nasambit ni Teleo na mata para sa mata at ngipin para sa ngipin. At bigla na lang din itong pinitik ang kanyang daliri. Kung saan agad na naglabasan sa loob ng kuweba ang mga taong mayroong kasuutan na kulay lila na mga manto kasama ng kanilang mga griffin sa likod ni Teleo at mga Retuan orcs. At makikita natin ang mga malalaking kamay at kuko ng griffin, habang makikita naman natin ang mga may kulay lila na kasuutan na hawak-hawak ang kanilang mga espada sa baywang. Kung saan ang biglang paglabas ng mga ito ay labis na ikinagulat ni Jody at Gus at pati na rin ni Skyla. Kung saan habang nanlalaki ang mga mata ni Jody, natanong nito sa kanyang isipan kung ang mga taong ito ba ay mga knights din ng Valvas. At nang ang mga ito ay napahinto kasama ng kanilang mga griffin, mapapansin natin ang isang pogging knight ng Valvas na kabilang sa grupong ito. At pagkalipas ng ilang araw, pumunta naman tayo pabalik sa gitna ng karagatan na mayroong barko na nakadaong. At makikita natin dito ang pagtagay ng mga inumin habang nagsasabi na ang mga nakikitang pirata ay mas bumababa. Ito ay galing sa isang noble na nakaupo sa lamesa sa itaas ng barko, na nagsasabi na kailangan nilang pasalamatan si Gobernador Pendragon. Kaya napatawa na lang ang ibang mga nobles. Subalit habang ang mga ito ay nagsasaya sa itaas ng kanilang barko, sa di kalayuan ay mayroong nagtatagong barko na bigla na lang may lumabas na mga anino. At pagkalipas ng ilang sandali, ang mga nagsasayang mga nobles ay may napansing mga balahibo na unti-unting nahuhulog sa kanilang pwesto. Nang bigla na lang silang nagulat dahil sa kanilang nakikita na biglang sumulpot na mga Griffin Riders sa itaas ng himpapawid. At ang mga Valvas Knight na sakay ng mga Griffin ay mayroong hawak-hawak na mga crossbow, kung saan agad nilang pinaulanan ng mga palaso ang mga bantay at mga noble sa loob ng barko. At pagkatapos nito, agad din bumabas sakay ng kanyang griffin ang lalaking knight ng Valvas dala-dala ang kanyang sandatang sibat. Nang siya ay makalapit sa kanyang mga hinabol ay agad niya itong itinuhog. At makikita natin ang patuloy na paghahasik nito ng lagim sa loob ng barko, kung saan hinabol niya ang isang tumatakbong noble. At nang ito ay kanyang maabutan kasama ng kanyang griffin,
agad na kinagat ng Griffin ang Noble at dinala sa himpapawid. At dahil sa lakas ng pagkakakagat nito ay agad din na namatay ang lalaki. Kaya agad din na binitawan ng Griffin ang walang buhay nitong katawan para mahulog, kung saan napatingin na lamang ang lalaking knight ng Valvas. At lumipat naman tayo sa ibang parte ng karagatan, na mayroon tayong makikitang naghahabulan na mga barko. At ang isa dito ay mayroong bandila na may marka ng imperyo, kung saan pasigaw na sinasabi ng kapitan sa barkong ito, na ang mga maruruming pirata ay wala nang may matatakasan. At makikita naman natin sa kabilang barko si Jody, Gus, at si Skyla habang minamaneho ng kapitan ng mga pirata ng Winter Snow na si John Mayers. At nasambit nito sa Navy kung bakit ang mga mahihirap na kagaya ng mga ito ay talagang nagpupumilit para sila ay hulihin. Nang bigla na lang nitong inikot ang kanilang barko. At makikita natin ang pagpasok nila sa mababatong parte ng karagatan. At dahil sa ginawa nito, labis itong ikinabahala ng kapitan ng Navy. Nang bigla na lang din inagaw ng kanyang tauhan ang kanyang atensyon. Ito ay dahil habang pababa ang kanilang barko sa tubig habang patuloy na humahabol sa mga pirata. Napansin nito ang mga bato na nasa mababaw na tubig. At dahil dito, sumadsid ang kanilang barko sa mga bato kaya ito'y nasira at nalunod. Nalabis namang ikinatuwa ng mga tauhan ni John Mayers at ikinamangha ni Gus, habang si Jody naman ay hindi makapaniwala dahil ginamit ni John ang makitid na daan sa karagatan. Kung saan dahil sa mga pangyayari, ang barko ng mga pirata ay tuluyang nakatakas at napahinto naman ang mga nakasunod na mga barko ng imperyo. Kaya pasigaw na nasambit ni Carta na ang mga bastardong ito ay nakakatakas, subalit sinabihan lang siya ni Killian na ang prioridad nila ay ang sagipin ang kanilang mga kasamahan. At kahit na ganito, siya ay napatitig na lang sa mga pirata. At habang patuloy na papalayo ang mga pirata sa nalulunod na barko, siya ay napamura na lang sa kanila. At dahil sa pagkakapanalo nila, natanong ni John Mayers kung ito ba ay kanilang magiging isla, at siya ay agad na nag-utos na agad din magtipon ang lahat ng mga pirata. At pagkatapos nito, maraming bagay ang lumabas sa ulat, kung saan nakalagay dito ay ang imperyo ay nakaranas ng malaking pagkatalo sa mga pirata. At nagkaroon din ng pagtaas ng presyo na negatibong nakakaapekto sa pamamahagi ng mga paninda sa lungsod ng Leos. At mayroon ding ulat na ang kanilang lungsod ay nakakaranas ng matinding kahirapan. At ang mga Pendragon ngayon ay nasa estado ngayon ng kawalan ng kakayahan. Kung saan nang ito ay mabasa ng lalaki ay agad nitong nilukot ang kanyang hawak na papel. Ito ay si Admiral Murray na ngayon ay mayroong matinding galit dahil sa mga pirata, habang si Aaron naman ay nakamasid sa labas ng bintana sa loob ng silid. At habang siya ay nakatalikod, nasambit nito na sila ay nagkakamali sa pagkakalkula ng sitwasyon. Ito ay dahil sa ibinibigay na pondo ng kanilang pinuno na si Teleo, na gawang mabuhay muli ng mga pirata. Subalit marahil ang mga perang ito ay galing sa ganap na tagapagmuno ng Timog, ang Sea Dragon King na si Duque Arangis. At dagdag pa ni Aaron na kahit paalisin nila ang kanilang pinagkukunan ng pera sa Leos, ito ay walang sapat na lakas para pigilan ang mga pirata. At nasambit naman ni Admiral Murray, na subalit ang Sea Dragon King ay marahil nararamdaman ang pasanin ng pagsama sa gawaing ito. Kaya nasambit ni Aaron na ito ay ang dahilan kung bakit ginamit nito ang kanyang secret weapon at ipinadala nito ang kanyang mga knights ng Valvas. At dagdag pa nito na si Duque Arangis ay hindi itinuturing ang digmaang ito bilang isang simpleng pagtatalo lamang, kaya ipinapalabas niya na ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Kung saan dahil sa sinabi ni Aaron, ito ay ikinabahala ni Admiral Murray. At habang hawak-hawak ni Aaron ang kanyang espada sa kanyang baywang, bigla na lang nitong ipinalabas ang kanyang malakas na kulay asul na aura, at nasambit nito na tinatanggap niya ang kanyang hamon, kung yan ang kanyang gusto. At lumipat naman tayo sa isang kainan, kung saan makikita natin ang hukbo ng mga Pendragon na kumakain subalit si Carta ay nagrereklamo. Ito ay dahil ang ibinigay sa kanyang pagkain ay walang masyadong laman kaya sinasabi niya na sila ay naloko. Kaya agad din siyang pinagsabihan ni Killian na huwag siyang maging maingay. At nasambit ng nagbabantay na ito ay dahil hindi sila nakakakuha ng mga isda dahil sa mga pirata. Kung saan natahimik na lang si Carta, at sumang-ayon naman ang ibang kumakain at nasambit nila na panigurado ito ay dahil ang lungsod ng Leos ay bumababa. At nasambit naman ng isang lalaking umiinom na wala na ang bakas ng dating lungsod ng Leos na tinatawag na lungsod ng karagatan.
At dagdag pa nito na mas maganda pa ang pamamalakad noon ni Count Segunda, ito ay dahil mas marami na ngayon ang naghihirap. At dahil sa narinig ni Carta, ito ay labis niyang ikinagalit subalit agad naman siyang pinigilan ni Kilian dahil ito ay mas magiging komplikado lang. At nasambit naman ni Argus bilang mamamayan ng lungsod, sa tingin niya na ang isang mabuting tagapagmuno ay isang tao lamang na makakapagbigay ng masarap na pagkain sa kanyang mga tao. At nasambit naman ni Leon na totoo nga na mas maunlad pa noong dati. Habang si Isla naman ay napapatingin na lang sa kanyang kinakain, kung saan naalala nito ang sitwasyon ng mga tao sa sisak sa pamamahala ni Count Brescia. At naalala din nito ang sinabi ni Eren bilang isang duke at tagapagmuno, gagawin nito ang lahat ng kanyang mga tungkulin. Kaya habang nakayuko si Isla, nasambit na lang nito ang pangalan ni Eren. Nang bigla na lang naagaw ang pansin ng kumakain na hukbo ng mga Pendragon sa loob ng kainan dahil sa kaguluhan na nagaganap sa labas. Kung saan sila ay kaagad din na lumabas at napansin nila ang lalaki na nagsasabi na mayroong taong lumilipad. Kaya sila din ay napatingala sa kalangitan. Nang bigla na lang nanlaki ang mga mata ni Isla at siya ay natigilan dahil sa kanyang nakikita. Ito ay dahil lang nasa kanilang harapan sa itaas ng himpapawid ay si Sol na nakatingin sa kanila sa ibaba. At dahil dito, nasambit ni Isla ang kanyang pangalan. Kaya agad siyang napansin ni Sol at siya ay napatingin sa kanya. At agad din siyang lumapag sa lupa sa harapan ni Isla, kung saan nang mapansin siya ng mga kalalakihan, nasambit ng mga ito na si Sol ay napakaganda. At makikita natin ang paghaharap ni Isla at Sol, kung saan agad na nasambit ni Sol kay Isla na gusto niyang makipagkita kay Eren.